Mababawasan ang bisyo, madadagdagan pa ang pondo para sa kalusugan. Ano naman kaya ang sasalubong sa kabataan pagpasok sa paaralan? Sa lilim ng puno pa rin kaya sila unang matututo ng abakada? Nakasalampak pa rin kaya sila sa sahig habang nakikipag-agawan ng textbook sa kaklase nila? Matibay po ang pananalig natin kay Secretary Luistro. Bago matapos ang susunod na taon, ubos na ang minana nating 66,800 na kakulangan sa silid-aralan. Ulitin ko lang po, next year po yan. 40,000 pa lang ho this year. Ang minana po nating 2,573,212 na backlog sa upuan, tuluyan na rin nating matutugunan bago matapos ang 2012. Sa taong din pong ito, masisimot na rin ang 61.7 million na backlog sa textbook upang maabot na sa wakas ang 1:1 ratio ng aklat sa mag-aaral. Sana nga po, ngayon paubos na ang backlog sa edukasyon, sikapin natin huwag uling magka-backlog dahil sa dami ng estudyante. Sa tingin ko po, responsible parenthood ang sagot dito. At para naman po, hindi mapag-iwanan ang ating mga state universities and colleges, mayroon tayong panukalang 43.61% na pag-agat sa kanilang budget para sa susunod na taon. Paalala lang po, lahat ng ginagawa natin may direksyon, may kaakibat na kondisyon ang dagdag budget na ito. Kailangan ipatupad ang napagkasundoang SUC, Reform Roadmap ng CHED at ng kaukulang mga state universities and colleges upang siguraduhin dekalidad ang magiging produkto ng mga pamantasang pinopondohan ng Estado. Kung mataas ang grado ninyo sa assignment na ito, asahan naman ninyong dodoblehin din namin ang kayod para matuguran ang mga natitirang pangangailangan po ninyo. Panay addition po ang nagaganap sa ating budget sa edukasyon. Isipin po ninyo, ang budget ng DepEd na ipinamana sa atin noong 2010, 177 billion pesos. Ang panukala natin para sa 2013, 292.7 billion pesos. Noong 2010, 21.03 billion pesos ang budget para sa SUCs. Taunan po yan dinadagdagan upang umabot na sa 37.13 billion pesos na panukala natin para sa 2013. Pero sa kabila nito, ngayon pa lang may nagpaplano ng mag-cut classes para mag-picket sa Menjola. Ganito po kasimple. Ang 292.7 ay mas malaki sa 177. At ang 37.13 ay mas malaki sa 21.03. Kaya kung may nagsasabi o magsasabi pa rin binawasan natin ang budget na edukasyon, kukumbisihin na lang namin ang inyong mga paaralan na mag-andog ng remedial math class para sa inyo. At sana naman po, sa mga klaseng to, pakiusap po namin
Sana itong klaseng remedial na nga, pasukan naman po ninyo. Nang maupo tayo at masimulan ang makabuluhang reforma, minaliit ng ilan ang pagpapakitang gilas ng pamahalaan. Kundi raw buenas, nigas kugon lang itong mauupos rin paglaon. May ilan pa rin pong ayaw magretiro sa pag-asik ng negativismo. Silang makatikom ang bibig sa good news at ginawang industriya na ang kritisismo. Kung may problema kayo na bago matapos ang taon, bawat bata ay may sarili ng upuan at aklat, tingnan niyo sila mata sa mata at sabihin ninyong ayaw kong makapag-aral ka. Kung masama ang loob ninyo na ang 5.2 million na pinakamahihirap na kabahayang Pilipino ay maaari nang pumasok sa ospital nang hindi iniintindi ang gastos sa pagpapagamot, tingnan niyo sila ulit, mata sa mata at sabihin ninyong ayaw kong gumaling ka. Kung nagagalit kayo na may 3 milyong pamilyang Pilipino nang tumutungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap dahil sa pantawid pamilya, tingnan niyo sila, mata sa mata at sabihin ninyong ibabalik ko kayo sa kawalan ng pag-asa. Tapos na. Tapos na ang panahon kung kailan choice lang ng makapangyarihan ang mahalaga. Halimbawa, ang dating namumuno sa TESDA, nagpamudmod ng mga scholarship voucher. Ang problema, wala palang nakalaang pondo para rito. Natural, tatalbog ang voucher. Ang napala, 2.4 billion pesos ang sinisigil ng mahigit 1,000 eskwelahan mula sa pamahalaan. Nagpapapogi sa tao't isang administrasyon. Sambayan ng Pilipino naman ang pinagbabayad ngayon. Pumasok si Secretary Joel Villanueva. Hindi siya nagpasindak sa tila imposibleng pagbabagong dapat ipatupad sa kanyang ahensya. Sa kabila ng malaking utang na minana ng TESDA, 434,676 na individual pa rin ang kanilang hinasa sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program. Konkretong tagumpay din po. Konkretong tagumpay din po ang hatid ng TESDA Espesyalista Technopreneurship Program. Mas mahirap pong bigkasin kaysa sa resulta. Biruin po ninyo, bawat isa sa 5,240 na sertipikadong espesyalistas kumikita na ngayon ng 562 pesos kada araw o 11,240 pesos kada buwan. Mas malaki pa po ito sa minimum wage. Mula sa pagkasanggol, hanggang sa pagkabinata, gumagana na ang sistema para sa mamamayan. Sinusuguro nating manganganak ng trabaho ang pagsigla ng ating ekonomiya. Alalahanin po natin, para tumabla lang, kailangan makalika taon-taon ng 1 milyong bagong trabaho para sa mga new entrants. Analikha po natin sa loob ng 2 taon, halos 3.1 milyon na bagong trabaho. Ito po ang dahilan kung bakit pababa ng pababa ang unemployment rate sa bansa. Nang dumating tayo, 8% ang unemployment rate. Naging 7.2 ito ng Abril ng 2011 at bumaba palalo sa 6.9 ngayong taon sa buwan rin ng Abril. Di po ba makatwirang mangarap na balang araw, bawat Pilipinong handang magbanat ng buto, may mapapasukang trabaho. Tingnan na lamang po natin ang BPO sector. Noong taong 2000, 5,000 katao lang ang naempleo sa industriyang ito. Fast forward po tayo ngayon. 638,000 katao na ang nabibigyan trabaho ng mga BPO at 11 bilyong dolyar ang ipinasok nito sa ating ekonomiya noong taong 2011. Ang projection nga po ng industriya, pagdating ng 2016, kung saan ako po'y magpapaalam na sa inyo, $25 billion na ang maipapasok nito at makakapag-empleo ng 1.3 million na mga Pilipino.
Hindi pa po kasama rito ang tinatayang aabot sa 3.2 million na mga taxi driver, barista, mga sari-sari store, karinderya at marami pang ibang makikinabang sa mga indirect jobs na malilika dahil sa BPO industry. Malaking bahagi din po ng ating job generation strategy ang pagpapatayo ng sapat na infrastruktura. Sa mga nakapagbakasyon na sa Boracay, nakita na naman ninyo ang bagong binyag nating terminal sa Katiklan. Nakalatag na rin po ang plano upang palawakin ang runway nito. Magkakaroon pa po yan na mga kapatid. Bago matapos ang aking termino, nakatayo na ang New Bohol Airport sa Panglao, New Legazpi Airport sa Daraga, at Laguindingan Airport sa Misamis Oriental. I-upgrade na rin po natin ang ating international airport sa Mactan, Puerto Princesa at Tacloban. Dagdag pa po dyan, ang pagpapaganda ng mga airport sa Butuan, Cotabato, Dipolog, Pagadian, Tawi-Tawi, Southern Leyte at San Vicente sa Palawan. Kami po sa Tarlac ay maghihintay na lang. Pang-apat na Pangulo na po akong sasalo sa problema ng NAIA 3. Hindi lang po aeroplano ang nag-take off at nag-landing dito. Maging mga problema at anomalyan lumapag din. Nagbitiw na po ng salita si Secretary Mar Rojas. Bago tayo magkita sa susunod ng SONA, maisasaayos na ang mga structural defects na minana natin sa NAIA 3. Nitong Hunyo po, nagsimula na rin umusad ang proseso para sa LRT Line 1 Cavite Extension Project na magpapaluwag sa traffic ng Las Piñas, Parañaque at Cavite. Dagdag pa dyan, para lalong mapaluwag ang traffic sa Kamaynilaan at mapabilis ang pagtawid mula North Luzon hanggang South Luzon Expressway, magkakaroon ng dalawang elevated NLEX SLEX connector. Matatapos po ang mga ito sa 2015. Magiging 1 hour and 40 minutes na lang ang biyaheng Clark papuntang Calamba, oras na makumpleto ang mga ito. Bago po tayo bumaba sa pwesto, nakatayo na rin ang mga dekalidad na terminal sa Taguig, Quezon City at Parañaque na paparadahan ng bus biyaheng probinsya. Upang hindi na sila makisiksik pa sa EDSA. Nagbago na po ang takbo ng usapan tungkol sa ahensyang dati itinuturing na pugad ng kapalpakan. Naalala ko po dati, kapag tagulan at umapaw ang Tarlac River, nalulunod ang MacArthur Highway. Tutunawin ito ang asfalto, magbabako-bako ang kalsada, hanggang sa tuluyan na nga itong mawawala. Bilang kinatawan nun ng aking distrito, inireklamo ko po ito. Ang tugon ng DPWH, alam namin ang problema, alam namin ang solusyon, pero wala kaming pera. Kailangan ko pong makiusap sa aking mga barangay. At ang sabi ko po sa Carlay, kung hindi natin ito uunahin, walang gagawa nito. At tayo rin ang mapeperwisyo. Dati, panay ang hoy-gising sa gobyerno. Bakit wala daw kasing ginagawa? Ngayon, ang reklamo, sobra naman traffic, ang dami kasing ginagawa. Paalala lang din po, na isasaayos na natin ang mga kalsadang ito nang hindi nagtataas ng buwis. Bubuo tayo ng mga daanan, hindi ayon sa kickback o korsonada, pero ayon sa isang malinaw na sistema.
Dahil hindi na bara-bara ang paglalagak natin ng pondo para sa mga proyekto, hindi na ito mapapako sa plano. Totoong kalsada na ang pakikinabangan ng Pilipino. Nang maupo po tayo sa pwesto, 7,239 kilometers sa ating national road network ang hindi pa naisasaayos. 1,569 kilometers na nito ang naipaayos natin sa ilalim ng pamamahala ni Secretary Babe Singson. Sa 2012, 2,275 kilometers pa ang may dadagdag na natapos na rin po. Pati po ang mga kalsada at kurbadang mapanganib, tinutukoy at inaayos na gamit ang pinakamabagong teknolohiya. Taon-taon po, nating bubunuin ito upang bago matapos ang aking termino, bawat pulgada ng ating national road network maayos na po. Siyempre, wag lang po nyo dagdagan yung national road network. Hindi lang kalsada, kundi pati sistema, isinasaayos sa DPWH. Dahil sa pagsunod sa tamang proseso ng bidding at procurement, 10.6 billion pesos na ang natipid ng kanilang ahensya mula 2011 hanggang nitong Hunyo. Maging mga kontratista, batid ang positibong bunga ng reforma sa DPWH. Sabi nga po nila, ang top 40 na kontratista fully booked na raw po. Sana po hindi maantala ang pagpapatayo natin ng iba pang infrastruktura para hindi rin mapurnada ang paglago ng ibang industriya. Kakibat ng pagpapaunlad ng infrastruktura ang paglago ng turismo. Isipin po ninyo, noong 2001, ang tourist arrival sa ating bansa, 1.8 million. Nang dumating po tayo noong 2010, naglalaro ito sa 3.1 million. Mantakin po ninyo, sa inabahaba ng kanilang administrasyon, ang naidagdag nilang tourist arrivals, 1.3 million lamang, may ambag pa kaming kalahating taon dyan. Tayo naman po, Hunyo pa lang ng 2012, 2.1 million na turista na ang napalapag. Mas marami pang dadagsa sa peak season bago matapos ang taon. Kaya hindi ako nagdududang maabot natin ang quota na 4.6 million na turista para sa 2012. Ibig sabihin po, 1.5 million na turista ang ating maidadagdag. Sa mga tweet, sa 2 taon, mas malaki ang magiging paglago ng ating tourist arrivals kumpara sa naidagdag ng pinalitan natin sa loob ng 9.5 taon. Hindi po tayo nagtataas ng bangko. Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Pero hindi po nakontento rito si Secretary Mon Jimenez. Sabi niya, kung sa Malaysia may bumisitang 24.7 million na turista noong 2011 at kung sa Thailand naman tinatayang 17 million sa dinami-dami ng magagandang tanawin sa ating bansa, hindi naman siguro suntok sa buwan kung mangarap tayong pagdating ng 2016, 10 milyong turista na ang bibisita sa Pilipinas kada taon. Kung patuloy na magkakaisa ang sambayan ng Pilipino, gaya ng ipinamalas nating hirangin ang Puerto Princesa Underground River bilang isa sa 7 wonders of nature, walang dudang makakamtan natin ito. Ang pahayag nga po natin sa daigdig, it's more fun in the Philippines. Kahit wala pang 1 taon sa pwesto, si Secretary Mon Jimenez, nagagapas na natin ang positibong bunga ng ating mga naipunlang reforma. Masasabi nga po natin pagdating sa turismo, it's really fun to have Secretary Mon Jimenez as our Secretary.
Kung paglago po ang usapan, nasa tuktok ng listahan ang agrikultura. Kayod kalabaw po si Secretary Alcala upang makapag-atid ng mabubuting balita. Binisita po niya ang lahat ng probinsya hindi para makampanya sa sarili, pero para ikampanya ang programa ng Department of Agriculture. Dati, para bang ang pinapalago ng mga namumuno sa Department of Agriculture ay ang utang ng NFA. 12 billion pesos ang minana nilang utang. Ang ipinamana naman nila sa atin, 177 billion pesos. Di po ba't noon, pinaniwala tayo na 1.3 million metric tons ang kakulangan sa bigas. At para tugunan ito, di bababa sa 2 million metric tons ang kanilang inangkat noong 2010. Parang unlimited rice sila kung maka-order ng bigas. Pero dahil sobra-sobra, nabubulok lang naman ito sa mga bodega. Ang 1.3 million metric tons, unang taon pa lang napababa na natin sa 860,000 metric tons. Ngayong taon, 500,000 na lang. Kasama pa ang buffer sakaling abutin tayo ng bagyo. Huwag lang po tayong pagsungitan ng panahon. Hari nawa sa susunod na taon ay pwede na tayong mag-export ng bigas. Ang sabi po ni Secretary Alcala, ang susi dito, makatotohanan ang programa sa irigasyon at masigasig na implementasyon ng Certified Seeds Program. Ang masakit po, hindi bagong kaalaman ito. Hindi lang ipinapatupad. Kung dati pa sila nagtrabaho ng matino, nasa na kaya tayo ngayon? Tingnan rin po natin ang industriya ng niyog. Ang coconut at ang cocoa water na dating tinatapon lang, ngayon, napapakinabangan na ng magsasaka. Noong 2009, 483,862 liters ng cocoa water ang inuluwas natin. Umangat po ito ng 1,807,583 liters noong 2010. Huwag po kayong magugulat. Noong 2011, 16,756,498 liters. Pwede mo bang ulitin yun? 16,756,498 liters ng cocoa water ang in-export ng Pilipinas. Ang cocoa coir naman, kung dati walang pumapansin, ngayon may shortage na dahil pinapakayo na ng mga exporter. Hindi natin sasayangin ang pagkakataong ito. Bibili pa tayo ng mga bagong makinang magpoproseso ng bunot para makuha ang mga hiblang ginagawa sa cocoa coir. Sa susunod na taon, lalo nating mapapakinabangan ang industriya ng niyog. Naglaan na tayo ng 1.75 billion pesos upang mamuhunan at palaguin ito. Sinimulan po ng aking ina ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Nararapat lamang na matapos ang programang ito sa panahon ng aking panunungkulan. Isinasayos na po ang sistema upang mapabilis ang pagpapatupad ng reformang agraryo. Ginagawa ng pamahalaan ng lahat ng hakbang upang maipamahagi sa ating magsasaka ang mga lupaing diniligan at pinagyaman ng kanilang pawis. Subalit, mayroon pa rin pong ayaw paawat sa pagtatanim ng mga balakid. Ang tugon ko sa kanila, susunod tayo sa batas, ang atas ng batas, ang atas ng taong bayan, at ang atas ko. Bago ako bumaba sa pwesto, naipamigay na dapat ang lahat ng lupaing sakop ng CARP.